Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kaya Brother Daryl bilang kaibigan at kapatid mo na. Kung ano ang mayroon sa mundo na ito na ating ginagalawan, ay bigyan mo ng pagpapahalaga at oras kahit saglit lang. Kausapin mo ang pamilyang mo. Maglaan ka ng oras at araw sa kanila. Na kahit sa anak mo na si Ambrose. Brother Daryl, sa tagal na panahon na nawala ka sa mundo ng mga tao, ang buong pamilya mo ay nais kang makasama na ikaw lang. Sana ay mapagbigyan mo sila. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay medyo kumalma ng paunti-unti at ito ay nagsalita. Tama ka nga Brother Zubaji. Ngunit kailangan ko din talaga makabalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. Pero sa ngayon, gagawin ko muna ang mga payo mo sa akin. Salamat sa iyo Brother Zubaji. Dahil sa iyo, natauhan ako. Tama ka nga nandito ang aking pamilya sa mundo ng mga tao at wala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kung babalik ako sa mundo ng iba't ibang nilalang ay magagawa ko ito anumang oras. Ngunit ang aking mga minamahal ay matagal na din ako inaantay na makasama nila ako. Dahil sa panahon na ako ay nawala sa mundo na ito at namalagi ng sobrang tagal sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ang pananabik ng bawat isa sa aking pamilya na makasama ako ay talaga kanila naramdaman. Kaya ngayon, okay na ang pakiramdam ko Brother Zubaji. Salamat sa iyo. Tatapusin ko muna ang mga kailangan ko gawin at dapat gawin sa mundo ng mga tao. Bago ako bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Zubaji, ito ay ngumiti at sinabi, tama yan Brother Daryl. Ganyan ang Daryl na nakilala ko. Kaya bumalik na tayo sa loob ng silid hapagkainan upang makakain na. At pagkatapos natin kumain, nais kong ipakita sa inyong lahat, ang garden na mayroon sa aking kaharian. Sa totoo lang, mas maganda pa ang garden na mayroon sa aking imperyo, kaysa sa garden na mayroon ang iyong imperyo. Masyado simple ang pagkakagawa ng iyong garden sa iyong imperyo. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, ikaw talaga Brother Zubaji. Ngunit magandang idea nga ang sinabi mo. Masarap kumain ng salo-salo tayong lahat sa napakagandang lugar na tulad ng iyong garden mamayang gabi. Ngunit, sana ay maganda talaga ito tulad ng iyong pagyayabang. Sabi ni Daryl at ito ay tumawa. Hahaha. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay ngumiti at sinabi, wala ka bang tiwala sa akin? Brother Daryl, walang-wala talaga ang garden mo sa iyong imperyo sa garden na mayroon ako sa aking imperyo. At ang dalawa ay nagtawanan. Hahaha. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, bumalik na tayo kung nasaan ang lahat. Sabi ni Zubaji. At ang dalawa ay naglakad pabalik ng silid hapagkainan kung nasaan naiwan sila Yvette, Irene, Reyna ng South, Ambrose at Ganggang. Samantala ang sekta ng Assassin Sect ay nakarating na din sa dati nilang lungsod kung saan sila namalagi dati at namuhay. At si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, kay tagal na panahon nakabalik din tayo sa lugar na ito. Bakas pa ang mga masasamang nangyari sa lugar na ito. Ngunit aking sisikapin na mawala ang masamang nakaraan sa lugar na ito. At ngayon, gagawin kong masagana ang lungsod na ito sa aking pamumuno. At si Sect Master Marvin ay sumigaw at sinabi, kayong lahat na aking mga kasundaluhan.
Ibaba nyo na ang lahat ng ating mga kagamitan, upang makapaggawa tayo ng pansamantala matutulugan ng lahat. Habang may liwanag pa at bukas na bukas din itatayo na natin ang mga magiging tirahan ng bawat isa at bawat pamilya. At ngayon ang ating mga mamamayan ay alalayan nyo ang mga bata at matatanda na lumabas ng mga karawahe. Sigaw ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod Sect Master Marvin." At ang mga kasundaluhan ay agad-agad na bumaba sa kanilang mga kabayo. At tumungo sa mga karawahe na may dala-dalang mga kagamitan at sa mga karawahe na kung saan nakasakay ang natitirang mamamayan ng Assassin Sect. Nakikita ni Sect Master Marvin ang paglabas ng mga mamamayan niya sa mga karawahe. At ang matanda sa kanila mamamayan ay kanyang inaantay lumabas, upang ito ay kanya ulit makausap para sa magiging kaligtasan ni Lily. Dahil ngayon si Lily ay nasa malubha parent sitwasyon at si Lily ay wala parent malay sa mga oras na ito. At maya-maya, nakita ni Sect Master Marvin si matandang ubing na dahan-dahan na naglalakad. At si Sect Master Marvin ay agad-agad na tumungo kay matandang ubing at sinabi, "Matandang ubing, baka sa luma natin lungsod na malapit dito ay may kakilala ka na magaling na manggagamot at baka kaya niyang pagalingin si Lily." Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni matandang ubing, siya ay nagsalita at sinabi, "Sa matagal na panahon, may mga iilang akong kilala na manggagamot na malapit lang sa lungsod natin na ito. Ngunit hindi ko alam kung naroon pa sila hanggang ngayon. Ngunit Sect Master Marvin, kung gusto mo talagang tuluyan gumaling si Sect Master Lily, ito ay pagbigay alam mo na sa Emperor ng Westrington ngayon na si Emperor Daryl. Siya lang ang makakatulong sa iyo upang mapagaling agad si Sect Master Lily." Sabi ni matandang ubing. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay nag-isip saglit at maya-maya ito ay nagsalita at sinabi, "Matandang ubing, akin na lang hahanapin ang mga manggagamot na sinasabi mo. Nais ko sana malaman kung saan sila makikita at saan lugar na malapit. Dito, nararamdaman ko na naroon peren ang matatandang magagamot na iyong kilala." Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni matandang ubing, siya ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun, nakikita mo ba ang mataas na bundok na iyon? Sa dulo nun may makikita kang lawa na kulay asol ang tubig. Sundan mo ang agos ng tubig mula sa lawa. At sa dulo nun, makikita mo ang maliit na lungsod na tago. Nandun naninirahan ang mga matatandang manggagamot na tulad ko. At sana ay makatulong sila sa iyo." Sabi ni matandang ubing. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay napaisip bigla at sinabi, "Totoo bang may maliit na lungsod sa bundok na iyon? Sa aking pagkakaalam, masyado mapanganib sa bundok na iyon. Kay daming mapanganib na mga hayop roon na nagtataglay ng spiritual na lakas. Paano nagkaroon ng lungsod sa bundok na iyon sa matagal na panahon? Ang mga hayop at mga nilalang na hindi nakikita tulad ng mga masasamang engkanto ay naninirahan din sa bundok na iyong tinuturo matandang ubing." Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni matandang ubing, siya ay nagsalita at sinabi, "Sa matagal na panahon, mas naunang nanirahan ang mga matatandang manggagamot sa bundok na iyon. Bago pa magkaroon ng mga mababangas na hayop roon at mga masasamang engkanto. Kaya ang mga sinaunang manggagamot ay nasanay na din sa kanilang kapaligiran. At sa tingin ko hindi naman sila magtatagal sa lugar na iyon kung sila ay napeperwisyon ng mga masasamang engkanto at mga mababangas na hayop. Ngunit kung tutungo ka roon Sect Master Marvin, mag-iingat ka lang, baka hindi ka na makabalik sa ating lungsod. Kaya kung ako sa iyo, pag-isipan mo muna ang gagawin mo. Madami pang paraan para pagalingin si Sect Master Lily, ngunit ito ay matatagalan lang." Sabi ni matandang ubing. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay nag-isip saglit. At maya-maya si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, "Salamat matandang ubing. Halika na kayo tutulungan na kita maglakad. Lahat muna kayo ay aking pagsasama-samahin sa isang lugar. Magtatayo muna tayo ng mga pansamantala na inyong masisilungan. At bukas na bukas din magtatayo na tayo ng inyong kanya-kanyang matitirahan sa lungsod na ito." Sabi ni Sect Master Marvin. At ay nalalayan niya maglakad patungo sa isang sulok si matandang ubing. At samantala sa loob ng kaharian ni Zubaji at Ganggang. Habang naglalakad sila Daryl at Zubaji pabalik sa silid hapagkainan.
Nakita ni Daryl si Pinunong General Gabriel na nagtatago sa gilid. At ito ay napasimangot at sinabi, "Brother Zubaji, tignan mo iyon. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga pinunong general ng iyong mga kasundaluhan ang taon na iyon na nagtatago." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napatingin sa tinuturo ni Daryl. At ito ay nagulat at sinabi, "Anong ginagawa ni Pinunong General Gabriel roon?" At si Daryl ay nagsalita at sinabi, "Brother Zubaji, hayaan mo na lang muna siya. Oo nga pala kanina, bago kami makapasok ng tuluyan sa iyong kaharian. Sa gate pa lang ng imperyo mo ay binastos na kami ng pinunong general mo na iyan." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!